Timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Tinawag na isang destabilization move ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson ang timing ng paglalabas ng joint affidavit ng ilang dating miyembro ng Philippine Marines. Ang nasabing dokumento ay naglalaman ng ilang detalye na may kaugnayan sa umano'y cash run sa nangyaring flood control project scandal. Yung timing, kasi EDSA ngayon Bakit kahapon lumabas? Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion, rightly or wrongly. Kasi pispiras ngayon, kahapon, pispiras ng EDSA, 40th EDSA 1, yung people power. Bakit tinaming kahapon yung, tsaka bakit sila sa Club Pilipino? Symbolic. Kasi yan din ang pinanggalingan ng EDSA 1 natin di ba? Kaugnay nito, nais paimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang mga pahayag na ito mula sa ilang dating miyembro ng Marines. It's a resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry at the earliest possible opportunity into the alleged money delivery scheme involving 18 former military personnel employed by Congressman Saldico and the reported cooperation of certain government officials with the International Criminal Court. And we were all dismayed by the revelations yesterday, and as a result, I am hopeful that this will be the beginning of a very serious and comprehensive investigation which will result in charges and punishment if there are guilty parties. Dagdag ng senadora na dapat maprotektahan ang gaya nilang mga individual na nais maglabas ng katotohanan ngunit natatakot para sa kanilang seguridad. Kaugnay nito, sinabi ni Senator Lacson na nabasa na niya ang nasabing affidavit at mayroon aniyang maituturing na credible information. Ngunit mayroon ding ilang questionable sa mga isiniwalat na impormasyon ng mga ito. Number one, sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So Burgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? So sobra yung computation? Sobra computation. That's my first observation. Dahil dito, kinakailangan muna itong sumailalim sa pag-aaral at pagsusuri bago formal na mapag-usapan sa Senado. Pagkatapos ng verification at evaluation sa nasabing dokumento, maaaring anyayahan sa Senado ang ilan sa mga dumalo sa press conference kahapon. Ang sinasabi ko, we will evaluate yung dalawang sinasabi ko, the source of the information, which in this case are the 18 Marine personnel. The second is the reliability or credibility of the information itself, meaning yung contents ng affidavit, which I have already told you, meron na po nakita dalawang agad na dapat i-explain. 805 billion, that's at least, I think, 71% of the entire appropriations during the same period. Medyo mathematically impossible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Ano yung pinasugal ni na Alcantara? We're talking of the same period, Yeah. Tapos ba't binigyan nila ng 5 large maleta si SP Soto? Para naman kay Senate President Vicente Tito Soto III, hindi na niya papatulan ang nasabing issue. I will not dignify a tall story allegation. Ang nakakatawa ron, baka hanapin sa akin ng kasama ko yung 5 maleta.
Binigyang diin ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Lacson ang kahalagahan na ma-verify ang bawat impormasyong nakapaloob sa nasabing dokumento bago sana ito maisalang sa pagdinig sa Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.